Hello guys, good morning. So, meron po tayong gagawing live demonstration po nitong ating product using the 25 unit farad and then the 50 unit farad. So, meron po tayo ditong demo kit. Kapag yan po ay in-on po natin, nakasaksak po yan, meron po yan voltage reader and then yung pong ampere and then yung watts. So, ang i-demo po natin is itong electric kettle, rice cooker, and then ito pong electric pan. So, kasi po ito po yung malimit po natin ginagamit sa loob ng bahay. And then, i-demo din po natin yung ilaw. This is 50 watts. Okay? So, gagamitan po natin siya ng 50 unit farad and then 25 unit po na power factor corrector. So, tanggalin po natin itong plastic kasi ito po ay bago. Okay? So, ang gagawin po natin, ito po kasi ay merong saksakan. Pwede pong idirekta po dito yung ating mga water kettle, electric kettle, and then rice cooker. Hindi lang po pwede dito yung electric pan kasi meron po itong motor. Ito po ay para lang sa mga resistive appliances. Okay? So, ito pong ating unit na 25 unit para sa mga resistive. Ito naman pong 50 unit farad ay para po sa centralized. So, pwede po na ito ay kabit doon sa any saksakan po sa bahay pero recommended po na gumawa po ng sakit doon po mismo sa main breaker para po centralized na rin ang pagtitipid po sa kuryente. So meron po tayo ditong kontador, then merong watts reader, may mga sakit, then yung switch, and then yung pong mga lalagyan po ng ilaw. So ito po ay representation lang ng line natin or line ng kuryente natin sa bahay. Okay? Kasi lahat naman po talaga ng ating kuryente ay naka-centralized. Okay? So ang gagawin po natin, itetest po natin kung ano po ang matitipid po ninyo kung sakali pong gagamit po kayo nitong 50 unit farad and then itong ating 25 unit farad na power saver or power factor corrector. So unahin po natin yung ating ilaw. Okay, so ito po ay 50 watts. Kung i-on po natin yung ating ilaw, yan po ay magkukonsumo po ng 59 watts. So ibig pong sabihin, kaya minsan po napupundi yung ating ilaw kahit po 50 watts lang siya, 59 watts po. So hindi po stable yung aking voltahe po dito sa loob ng bahay. So, mapansin nyo, 59 watts po yan. Okay? So, ito pong ating 25 unit farad, pwede pong isaksak kahit saan po sa bahay. Kung ang bill nyo po ay nasa 3,000 and below, ito po yung applicable. Kapag naman po ay 7,000 and below ang bill nyo sa bahay, ito pong 50 unit farad. Pero kung more than 10,000 po, pwede nyo pong i-combine po yung dalawa kasi mas marami po kayong device na nandun sa loob ng bahay ay mas okay po. So, ang gagawin po natin, isasaksak lang po natin sa katabi no, or any outlet in your house, ito pong 25 unit farad. So, makita nyo po 59.6, okay? So, 59.6, isaksak po natin doon sa any outlet po ng ating bahay. So, papansin nyo po kung ilan po yung mababawas natin. 59, magiging 32.1 watts na lang po. So, ang maganda rin po sa unit na to, nag-a-act na rin po siya as AVR or Automatic Voltage Regulator. Dahil kung halimbawa po nawala ng kuryente, then biglang pumasok, ito po ay nagpo-protecta din sa sudden surge ng kuryente po natin. So, tingnan nyo po, 59 watts, naging 39 watts na lang po yung 50 watts. Okay, subukan naman po natin yung ating isang 50 unit farad kasi mas malakas po ito. So, yung ating pong 50 unit farad, isaksak po natin yung 59 or 58 watts ay magiging ilan na lang po. So, check po natin kung ilan po yung mababawas sa kanya. Ayan. So, makita nyo po, 5.4 watts na lang po yung ating makukonsumo po doon sa ilaw po natin kasi mas malakas po itong 50 unit farad. So, pwede rin po ito sa mga refrigerator. Itatabi nyo lang po pero sabi ko nga may recommendation po na mas okay kung yan po ay nandun po mismo sa main breaker. Ituturo naman po namin sa inyo kung paano nyo po i-install po yan. So, yan po ay ginagawa po ng certified electrician. So, yan po yung ating ilaw. Biruin nyo 50 watts, naging 5.3 watts na lang po using 50 unit farad. So, yung 25 unit farad pwede rin naman po. So, patayin na po natin siya. So, kita naman po natin yung wattage reducer natin. So, tanggalin po ulit natin dito. Okay. So, ang i-demo naman po natin ngayon ay itong ating electric kettle. No? Using po itong ating 25 unit farad na nakadesign po doon sa mga resistive appliances. Okay.
So kung mapapansin nyo, pag tayo po ay nagsaksak ng water kettle, ito, electric kettle, tingnan po natin kung ano po yung makukonsumo po niya. Okay? So pansinin nyo po, i-on po natin. Okay? So yun po yung ating water kettle, i-on po natin. Napansin nyo po, nasa 1,340 watts or 1,300 something watts. Okay, so 1,300. Okay, yan po yung ginagamit po ng ating electric kettle. Kung kayo po ay malimit gumamit po niyan, mapapansin nyo po tumutunog. So, yan po ang nakukonsumo po ng inyong electricity sa bahay. Okay, so yan po. Okay, so dito naman po, disclaimer lang po, no? Pag ginamitan po natin ng 25 unit farad, kasi po pwede po natin idirekta po dito itong saksakan ng water kettle from 1,296 or 1,300 average po yan. Minsan po may mga 1,500 po na electric kettle. Okay? So ang gagawin po natin, i-direct po natin ito, bubunutin po natin, patayin po muna natin yung ating electric kettle. Okay? And then atin pong bunutin. Okay, ang gagawin po natin, ididirekta po natin dito. And then, isasaksak po natin doon sa ating socket, doon po sa ating main outlet. Okay? So, ayan po. No? So, mag-isa lang po kasi ako nagbibideo. So, pag nakita nyo po, from 1,300, saksak po din natin ulit dito. Okay? Wala pa po siya. Meron din po itong charge. Okay? And then, i-on po natin from 1,300. Ilan na lang po ang nakukonsume. Naka-on po yan. Ayan po, naka-on po yung aking water kettle. From 1,300, 32.6 watts na lang po. Pero disclaimer po, no? Dahil po ito ay may delay, kung kayo po ay magpapakulo, halimbawa dito ng 3 minutes, okay? 3 minutes po, direct sa outlet, kasi mas mabilis po pag direct sa outlet talaga. Pero 1,300 watts ang magagamit po ninyo. Pero kung dito po ay kung yun po ay abutin ng 3 minutes, pag nagpakulo po kayo dito, abutin po siya ng 6 minutes. Okay, kahit po i-multiply nyo pa ng 6 na beses yung 32 watts, okay, mas makakatipid pa rin po kayo doon sa consumption po ng inyong electricity. Okay, so idagdag po natin yung 50 watts. Okay, so pag dinagdagan po natin, okay, so mas tumaas po siya, pero tingnan nyo po ito, no? So 78 watts, kung meron po kayong socket, nakasaksak po yung ating 25 unit farad. Isaksak po ulit natin yung ating 50 unit farad na device. Okay? So ganun po ang mangyayari. Kasi mas marami po kayong isasaksak na device sa inyong bahay, mas makakatipid po kayo sa kuryente. So tingnan nyo po, naging 28 watts na lang po yung ating consumption, no? Ilaw, and then water kettle, electric kettle. Okay? So, bunutin po ulit natin. Ayan. So, pag binunot po natin siya, babalik po ulit siya doon sa kanyang total wattage consumption. So, ganyan po kaganda or ka-effective yung ating tawag po dito, yung ating power factor corrector. O, makipansin nyo po, bumalik po sa 31 kasi pinatay na po natin yung ilaw. So, meaning, mas marami po kayong ginagamit, mas maganda po combination po nito. Ito pong ating 50 unit farad, and then ito pong ating 25 unit farad. Okay? So 31.3 watts from 1,300 watts. So makakatipid po talaga kayo sa inyong bill ng kuryente. Mapansin niyo po, umiikot naman po yung ating kontador. Okay? So ano po yung susunod nating i-demonstrate? Okay? Demonstrate po naman natin yung atin pong, bunutin ko na po itong ating water kettle. Okay? So, yan po, no? Bunutin po natin yung ating water kettle. Hugutin po ulit natin ito. Hugutin po natin ulit. Okay, ang i-demo naman po natin next is yung ating rice cooker. Okay? So, ang rice cooker po ay tingnan po natin kung gaano po kalakyas yung ginagamit po ng rice cooker. Okay? So, ito po yung sa rice cooker naman. Check po natin. Actually, kasasain ko lang po. No? So, ito yung outlet ng rice cooker. Okay. Check po natin kung ilan po. Isasaksak ko po. Ito po yung saksakan. Baka sabihin nyo po may daya. So, ang gagawin po natin, isasaksak po natin yung ating rice cooker. Okay, i-on po natin. Sa rice cooker, pag in-on nyo po yan, halos ang magagamit nyo po dyan ay 680 watts or nasa average po 700 watts po kasi itong aking rice cooker. Ngayon,
ang gagawin po natin, dahil ito po ay nakadesign, itong ating 25 unit farad para sa mga resistive, pero ang advice po sa rice cooker ay wag nyo po agad gagamitin po ito. Ang kailangan po ay i-directam nyo muna sa outlet kasi nga po may delay po ito. Ang kailangan po pakuluin nyo muna yung inyong sinaing and then tsaka nyo po sa isaksak po dito kasi doon po kayo mas makakatipid. Okay? Kasi nga po may delay. Kaya pag po ito'y dinirekta nyo na nag-uumpisa agad kayo magluto ng sinaing, baka po mahilaw. No? Pero kung mga 2 tao lang naman po, hindi naman po. Pero kung marami, ay baka po mahilaw. Pero advisable po na pakuluin nyo po muna yung inyong rice cooker and then pag kumulo na, tsaka nyo po gamitin po nitong ating power factor corrector. Okay? So ito pong ating 683 watts, mapapansin nyo, 683 watts, gagamitan po natin ng 25 unit farad. Okay? Ang gagawin po natin ay bunutin po natin yung saksak, idirekta po natin dito sa ating power factor corrector. Okay? Then, isaksak po natin dito. Okay. So, yan. So, mapansin nyo po, from, naka-on din po yung ating rice cooker, from 700 watts or 680 watts, 30 watts na lang po ang nagagamit. Kasi po, ang ating paggamit ng kuryente ay nakadepende sa ating wattage. Kasi po, ang ating 1 kilowatt hour is equivalent to 1,000 watts per hour. So, ganun po yung ating consumption. Kaya mapansin nyo sa Meralco bill, per kilowatt hour po yung binabayaran natin. Minsan po 12 pesos, 16 pesos, ganyan po. No? So, kung magkakaroon po kayo ng wattage reduction, mas magre-reduce po yung ating bill. So, ang maganda rin po dito, minamaximize po niya yung usage po ng ating mga kuryente. Okay? So, ganun po siya. No? So, ito po ay nakadesign po doon sa ating tinatawag na mga resistive, yung pong mga umiinit. Okay? So, yan po yung ating 25 unit farad. Okay? Ito naman pong 50 unit farad ay pwede nga pong ikabit doon sa ating breaker. So, yan po. No? From 680 watts, naging 30 watts na lang po yung gamit natin doon sa ating rice cooker. Okay? So, another demonstration po natin ay itong ating electric pan. Okay? So, bubunutin ko na po itong ating rice cooker. Okay? Ang rice cooker, then tanggalin na po natin. Hindi po pwede rito ang electric pan kasi lahat po ng mga may motor ay hindi po siya po pwede. So, hindi po pwede ang air fryer, hindi po pwede ang microwave oven. So, ang pwede lang po ay yung mga portable water heater. Pwede po yon. Yung pong mga tawag po din, oven toaster, pwede rin po. No? Pwede rin po dito sa ating 25 unit farad na nakadirekta. Kailangan lang po merong delay. Okay? So, ang i-demo ko naman po ngayon ay itong ating electric pan. Okay? Ito po yung ating socket ng electric pan. Ay, hindi ko na po mako-cover lahat. Basta ito po yung ating socket. No? So, isaksak po natin yung ating electric pan. Okay? And then, i-on po natin. Okay? Pag on po natin, this is number ano na po ito? Number 3. Number 2, yan kasi mas mamalakas. And then number 1. Okay? So, hindi po siya stable. Okay? So, ang gagawin ko po ay ina-number 3 ko po siya. Number 3. So, pumapatak po siya ng 46 watts. Okay? 46 watts po. No? So, ang gagawin po natin, gagamitan po natin ng 25 unit farad. And then, ito pong ating 50 unit farad. So, yan po yung electric fan. Okay? So, subukan po natin kung ano po ang mangyayari from 47 watts. Ang gagawin po natin ay idadais lang po natin sa saksakan. Kasi pwede pong sa bahay po ninyo, kung maghapon pong ginagamit yung electric fan, pwede pong nakatabi lang sa inyong bahay. No? So, mapansin nyo po, ito pong ating 46 watts na electric fan. Kapag tinabihan po natin ng 25 unit farad, yung pong 46.5 ay magiging 18 watts na lang po. No? So, almost 50% po ang ma-reduce po natin sa ating bill. So, kung maghapon po na naka-open yung inyong electric fan at meron po kayong katabi po nito, ay nasa 18 watts lang po yung magagamit po ninyo. No? So, ito po yung ating 25 unit farad. Okay? So, ang gagawin po natin, gawin po naman natin, bunutin po natin yung 25 unit farad. Paltan po natin itong ating tinatawag na 50 unit farad. Ito pong mas malaki. No? Ito pong mas malaki na unit. So, 50 unit farad from 46 watts na konsumo po sa electric fan.
Ito po, no, saksak po natin dito. Okay, so mapansin nyo, saksak po natin 9.3 watts na lang po, no? So for 4.46 or 48 watts, 9.2 watts na lang po ang magagamit po doon sa ating kuryente. So ganun po, no? Kahit po maghapon yung naka-on, doon po sa inyong bahay, 9.3 watts na lang po yung magagamit po ninyo. Which is commonly po ang electric fan ay 60 watts po ang nagagamit. So yan po yung ating power factor corrector or power saver, no? So yan po yung ating mga demonstration na maganda po talaga itong product natin. Ngayon, magtatanong po, magkano po itong aming product? Okay? So, ang lagi ko nga pong sinasabi is, kung kayo nga po ay bumibili ng mga appliances, no, like rice cooker, electric kettle, mga washing machine, refrigerator, yan po ay kumukonsumo ng kuryente. Okay? So, yan po ay pampakonsume. Why not bumili po kayo ng isang device or appliances naman na pang patipid sa kuryente? Kasi po ito po ay technology from Japan, ina-assemble po dito sa Pilipinas, at meron po itong tinatawag na bank capacitor or yung tinatawag na power factor corrector. So kung kayo po ay mahilig mag-Google, pwede nyo pong i-Google ano po ba yung bank capacitor, ano po ba yung power factor correction or power factor corrector. So yun po, no? So patayin po natin yung ating electric fan. Okay. So yan po yung ating tawag po dito, power saver po, no? So kung mapapansin po ninyo, mas maganda nga po ito kung ito po ay tawag dito, ikakabit nyo po doon sa inyong breaker, no? Sa breaker po ikinakabit. Okay? So yan po yung ating power factor corrector. So kinukorek po niya. Okay? So ganun lang po, no? So ito nga po palang unit na to ay nagko-cost po ng 5,000 pesos. Ito pong 25 unit farad. Ito naman pong tawag dito, ito pong ating 50 unit farad is nagko-cost po ito ng 7,500. Ngayon, nag-i-encourage din po kami ng mga distributor. Kaya lang po, pag kayo po ay magiging distributor at seryoso po kayong gawin, bibilhin nyo rin po itong ating demo kit. Ito po ay 5,000 pesos. And then, pag kayo po ay gusto nyo po mag-distributor ng product at magde-demo po kayo, kailangan nyo po nito. And then, kailangan po mag-purchase po kayo ng product. Kung interested po kayo, pwede po kayo mag-message sa akin para ma-send ko po sa inyo or ma-assist ko po kayo kung gusto nyo pong maging distributor ng aming product. So we have our main office in Lipa, Batangas. Ito po ay nagsimula sa Lipa, Batangas. No? Dati po silang direct selling company. Ngayon po ay isa ng multi-level marketing company. So yan po yung ating 50 unit farad and then 25 unit farad. Meron po kaming mas malaki, yung 100 unit farad. Yun naman po ay from 18,000 and below na bill. So yan po, no. So mapapansin niyo naman po yung ating wattage reader, and yun nga po, meron din po akong website. Pwede ko pong i-text sa inyo or ipa-visit po sa inyo. Marami po kami dong testimonials na talaga pong gumagamit itong ating power saver na nakakatipid po sa kuryente. Pero depende po yan, ha. Kasi po baka po naman mag-expect po agad kayo na pag gumamit po kayo ay bumaba po agad ang inyong kuryente. Kasi depende po rin po sa inyong consumption ng wattage sa inyong mga appliances. Baka naman po kasi mamaya, gumamit po kayo nitong aming wattage reducer, nagdagdag naman po kayo ng appliances. So, wala din po siyang silbi. So, maganda lang po dito sa ating product is effective, no? So, meron po tayong mga demonstration po dito na pwede nyo pong makita in actual na talaga pong nakakatipid po ito sa kuryente. Okay? So, kung meron po kayong questions, pwede nyo po akong i-message. Okay? Pwede nyo po akong tanungin regarding po dito sa aming product or device na nakakatipid po sa ating kuryente. So, sabi ko nga, kung bumibili po kayo ng mga appliances na pampakonsumo ng kuryente, why not bumili po kayo ng appliances naman na pampatipid po sa kuryente at kayo po ay makakasave and eventually magre-reduce po ang inyong electricity bill. Okay? So yun lang po, nilive ko po ito para po makita ng marami. And again, i-contact nyo lang po ako para po kung interested po kayo sa products. Thank you and have a great day. Bye-bye!